Tag-ulan na mga insan. So busy na tayong lahat sa paggawa ng ating mga palayan. So tulad nito, nag-contractor ako ngayon para masimula ng paggawa ng ating taniman ng palay. So ayan, marami ng tubig. Ganito talaga basta first crop. Maraming gawain. Magbubunot or spray ka pa para sa mga damo, ayusin pa yung mga kahon dyan para mawala yung mga butas, para hindi agos sa kabilang kahon yung tubig, para maipon sa isang kahon lang sa bawat kahon para magkaroon ng tubig, para hindi mahirapan ng traktor. Pero pag second crop na, medyo konti na lang yung trabaho kasi naayos na lahat ng first crop. So laking pasalamat natin sila sa may kapal kasi nga dumating na yung tag-ulan. Wala tayong problema sa tubig. Pagkatapos na mag-traktor nito, gagawa pa tayo ng taniman ng punla or punlaan ba natin natawag yan. So bali magawa tayo ng punla para sa tawag dito sa Ilonggo ay sabod. Iwan ko kung ano yung tawag sa Tagalog. Yung seedlings ng palay ba, yun ang sabod sa amin. Yung punlaan para after 15 days bubunutin na yung palay at saka itanim na o i-transplant na siya after 15 days. Yan ang final na pagtanim ng palay. So ito naman ang transfer namin ng mga tao di lahas, pidada, dahil pataniman ng palay. So kinuha namin dyan, ilagay namin sa sako para mamunga pa siya ulit kasi namumulaklak pa siya eh. So ganito talaga ang buhay dito sa probinsya guys. Medyo mahirap, nakakapagod pero okay lang naman, masaya pa rin. At least makumpleto mo yung pangailangan ng pamilya mo sa tamang paraan. So masarap kasi kumain na galing sa pinaghirapan mo, masarap kumain galing sa mga pinagpaguran mo. So yung parang medyo mahirap pero parang kumpleto lang naman. So parang katamtaman lang ang buhay dito guys. Ang importante, wala ka lang inapakan na tao, wala ka lang inagrabyado na tao, namuhay ka ng tahimik or sa mabuting paraan. So na yun, makumpleto yung pagkain nyo 3 times a day. Makitikim ka ng masarap na bigas galing sa produkto mo, di ba? So yun ang life cycle dito sa probinsya. Ang malungkot lang kasi sa mga farmer guys, kung ikaw ang bibili sa merkado, napakamahal ng kanilang produkto. Pero once na magsasaka o mga farmers na magbenta ng kanilang produkto, halos singin na lang ng mga buyer dahil napakamura ang bili nila ng mga produkto ng mga farmers guys. So hanggang ngayon hindi pa rin ako nalinawan kung bakit ganito ang sistema sa Pilipinas, na once ang farmer magbenta ng kanilang produkto, napakamura lang. Pero once tayo naman ang bibili sa merkado, napakamahal talaga ng mga bilihin. So grabe talaga dito sa atin sa Pilipinas. Kaya kahit anong gagawin ng mga magsasaka, wala talagang magagawa sa mga businessman, no? Kasi nga sa ganitong mga sistema o paraan ng pamuhay, malugi talaga yung mga magsaka sa ganitong sistema. Hindi naman tayo naghanap na marangyang pamuhay. Importante mapakain natin ang ating pamilya ng kumpleto at maibigay natin yung lahat ng mga pangailangan nila. So ganyan lang naman ang tamang paraan na paano tayo mamuhay ng simple at masaya. So tulad nito sa mga magsaka na tulad namin, so masaya na kami kahit mahirap lang o ganito lang ang pamuhay namin. Importante okay lang, wala tayong napakan ng mga tao. So masaya na tayo dito. So hanggang dito lang muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panood. Sana wag kayong magsawa magsuporta sa aking channel. Sana wag niyong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At pindutin na rin yung notification bell. So maraming salamat sa inyo.